Ayon kay Pangulong Donald Trump, hindi siya mapipigilan ng pamamaril sa White House Correspondents' Dinner sa pakikidigma laban sa Iran. Walang nasaktan kina Pangulo at unang ginang matapos ang pamamaril noong Sabado ng gabi sa Washington Hilton ng suspect na si Cole Thomas Allen, 31 taong gulang na mula sa California, ayon sa mga opisyal. Inaresto siya. Ayon kay Acting U.S. Attorney General Todd Blanche, naniniwala ang mga investigador na si Allen ay mag-isa lang at layunin niyang syaktan si Trump. Ayon sa mga opisyal, wala pang koneksyon sa Iran. Ito naman ang pahayag ng Pangulo ng US pagkatapos ng pamamaril. Tingnan mo ang nangyari sa ilan sa ating mga pinakadakilang pangulo at hindi ito nangyayari sa mga taong walang ginagawa at hindi ito magiging hadlang sa akin para manalo sa digmaan sa Iran. Hindi ako sigurado kung may kinalaman yan. Sa tingin ko wala, paysa alam natin. Pero magpapatuloy tayong gumawa ng mahusay na trabaho. Iyan lang ang magagawa ko. Magla-live tayo ngayon sa White House para sa update mula kay I-24 News, English Senior US Correspondent Mike Wagenheim. Mike, nandun ka kagabi sa hapunan. Bago tayo magdetalye, pwede mo bang ikwento ang nangyari based sa iyong karanasan? Matinding kalituhan talaga. Pakinggan mo, mukhang maayos naman ng lahat ayon sa plano sa abot ng makakaya kapag andon si Pangulong Trump. Maganda rin ang samahan ng lahat. Nagkakakilanlan ng mga tao at handa nang umupo para sa unang putahe. Nagpresent ang color guard, tinugtog ang pambansang awit at nagbigay ng pambungad na pananalita ang presidente ng White House Correspondents Association. At ang mga panauhing pandangal ay nasa entablado. Si Israeli-American mentalist Oz Perlman, na dapat sanang entertainer kagabi, ay gumagawa ng trick kasama si Caroline Leavitt, ang White House Press Secretary, na hinuhulaan ang pangalan ng anak niya. Nakatakda siyang manganak sa susunod na linggo at sa tingin ko, tama rin ang hula niya base sa itsura ng mukha niya. Pero bigla kami nakarinig ng mga putok. Na yon, isa lang ang narinig kong putok. Sabi ng ilan sa silid, nakarinig sila ng hanggang 5 putok. Pagkatapos, biglang pumasok ang Secret Service, SWAT team at mga opisyal ng seguridad sa silid, nagmamadaling tumakbo sa ibabaw ng mga mesa at upuan habang marami ang nakahiga sa ilalim ng mesa. Gusto nilang agad dalhin ang mga dapat protektahan palabas ng silid kahit sa likod ng entablado o gilid na labasan at mailayo agad hanggat maaari. Pero walang malinaw na anunsyo kung ano ang gagawin. May narinig kaming sumigaw ng magkuble o yumuko, mga ganon. Mahina ang naririnig at walang opisyal na anunsyo kung ano ang gagawin, kung mananatili ba o aalis. Kaya makalipas ang 20 minuto, saka lang sinabi sa lahat na lumabas agad sa pinakamalapit na labasan. Tiyak na koordinadong pagkilos ito, nagkaisa ang security personnel na agad lapitan at iligtas ang kanilang pinoprotektahan sa panganib. Dahil may mga mamamahayag sa loob ng silid, syempre, lahat ng may hawak na telepono ay inilabas ito. Depende sa pwesto nila, sinusubukang makakuha ng anumang video na kaya nila. Pero ang pinaka-importante, kakaunti lang talagang nakita sa loob ng silid dahil hindi naman nakapasok ang suspect sa mismong silid. Ang mga putok na rinig namin ay nagmula sa itaas. Nakita ko sa likod na labasan may isang security official. Hindi ko matukoy kung Secret Service o iba pa na naglabas ng kanilang baril at itinuro iyon papunta roon. Kung iyon ang entablado, itinuro niya sa direksyong pinanggalingan ng suspect. Bukod pa ron, hindi namin nakita ang suspect. Hindi rin namin nakita nang pabagsakin siya ng mga ahente. Ang mahalaga lang noon ay subukang maprotektahan ang lahat ng tao sa loob ng ballroom na iyon. O Mike, tuwang-tuwa kami na ligtas ka, pati ang iba at ang pulis na tinamaan pero may bulletproof vest. Alam kong sabi ng mga opisyal na wala pang koneksyon sa Iran. Pero ano alam natin sa motibo ng suspect o estado ng investigasyon? Oo, marami na silang inalam sa background ng suspect. Mechanical engineering graduate siya mula Caltech. Hindi ibig sabihin na hindi na siya pwedeng maging baliw na gunman. Alam mo, ang Unabomber ay edukadong tao rin. Pero sa anumang kaso, may background siya sa pagdidisenyo ng braking systems para sa mga wheelchair. Naging tutor din siya ng mga high school students na naghahanda para sa kanilang college exams. Talagang wala siyang kilalang political background pagdating sa mga donasyon, maliban lang sa isang $25 na donasyon sa kampanya ni Kamala Harris. Iyon lang ang naitalang political donation niya sa mahigit isang dekada.
Wala siyang affiliation o rehestro sa anumang political party. Nalaman ng mga investigador na kamakailan ay nagsusulat siya ng mga mensahe sa pamilya na nagpapakita ng pagkadismaya at galit sa gobyerno. Nabahala sila sa mga sinabi niya, lalo na nang banggitin niyang gusto niyang saktan ang mga opisyal ng Trump administration. Walang indikasyon na alam ng pamilya ang plano niyang pumunta sa Washington para isakatuparan iyon. Nagbabala sila sa lokal na otoridad pero hindi ito na iparating sa tamang tao. Sa ngayon, base sa alam natin, maaga pa at tuloy-tuloy pa ang investigasyon pero walang palatandaan na naiparating sa mga pambansang otoridad ang mga manifesto at iba pang sulat ng suspect. Bukod doon, wala pang gaanong alam sa ngayon. May palatandaan na katuloy siya sa Hilton, kaya nakarating siya roon bago nagkaroon ng mga inspeksyong pansiguridad nitong huling 48 oras. Naintindihan din namin na tinitingnan ng mga otoridad ang posibilidad na maaring itinago niya ang ilan sa mga armas sa mga lugar sa itaas ng ballroom kung saan maaari niyang gawin yon. Kapag naalis na ang mga bisita sa pre-party sa mga lugar na yon, kapag nalinis na ang mga lugar na yon at wala ng presensya ng seguridad, kaya niyang kunin doon ng mga armas doon ang walang nakakakita. Malapit na siya noon sa mga magnetometer kung saan siya nahuli sa video. Mabilis na dumaan sa mga ahente ng Secret Service bago muling napabagsak. Gayunpaman, patuloy pa rin ang investigasyon sa mga oras na ito. Maghihintay kami ng update sa investigasyon. Mike Wagenheim, live mula White House. Salamat sa ulat.